Panibagong araw, panibagong buhay mga kanoo, isa na namang mapagpalang araw sa inyong lahat. Alam niyo ba kung ano ang tawag dito? Ang tawag dito sa amin ay kamyas. So ngayong araw, samahan niyo kaming manguha ng kamyas at papatuyuin natin ito para ma-preserve natin ito at magamit natin ng ilang buwan. Kasama ko nga palang manguha dito itong dalawang makukulit na bata para naman may tagalimot ako sa aking mga sinusungkit din sa itaas. Itong punong ito nga pala ay malapit lang dito sa amin. After naming manguha dyan sa isang puno, nagkayayaan kami na pumunta dito sa may niyugan kasi meron daw ditong mga puno ng kamyasan pa. Susubukan namin manguha dito kung maraming bunga para pandagdag dito sa aming papatuyuing kalamyas. Sobrang tiktik kasi ng init ngayong araw. Wala din naman masyadong ginagawa sa bahay, kaya nagkayayaan kaming manguha nito. At nang makarating nga kami dito ay ayan, nagyugyuga na. Sobrang taas kasi ng mga bunga kaya binubundol ko yan. Nakakatuwa nga rin palang balikan noong ako'y bata pa na ako'y kasakasama ng aking lola, ng aking mga tiyahin sa pangunguha ng mga garilay. Minsan pumupunta pa kami sa mga gubat-gubat, sa mga garning niyugan para mag-antay ng laglag ng niyog, laglag ng buboy, at saka yung mga buto ng talisay. Minsan naman kapag season ng mga kalumpit, yan, so nag-aantay din kami ng mga laglag at nililimot namin ito. Ginagawa din nga pala namin yun na jam. So kung familiar kayo sa kalumpit, para siyang maliit na version ng duhat. So masarap din yun. Nakakatuwa lang ring balikan yung mga ganong experiences ng pangunguha dito sa mga gubat-gubat. Hindi katulad ng generation ngayon, ang halos kapit na ng mga kabataan ay puro mga cellphones nila, mga iba't ibang gadgets na nagagamit nila sa paglalaro. Hindi katulad noong unang panahon na ang iniisip lang ng mga kabataan ay maglaro dito sa labas ng kanilang mga bahay, makipaglaro sa kanilang mga kalaro, sa kanilang mga kaibigan, aabuti ng dapit silim sa paglalaro sa labas, kasama ng kanilang mga kalaro. Kaya ako'y natutuwa na naisama ko itong mga batang ito sa pangunguha ng kalamyas. Na kahit sa kaunting oras ay naiwasan nila yung pagsa-cellphone nila at na-experience yung mga ganitong gawain. So, balik na tayo sa pangunguha ng kalamyas. Ayan, so medyo marami-rami na nga itong aming nakukuha. Halos napupuno na namin itong timbang aming dala-dala. Maya-maya pa kapag nalimot na namin yung mga binundol kong kalamyas, ay uuwi na tayo para gayatin naman ito at nang maibilad na natin. Nang makarating na kami sa bahay, inumpisahan na natin gayatin itong mga kamyas. So itong dalawang bata, kay mali-mali sa aking paggagayat, gusto din nila daw makisali-sali sa paggagayat. So huwag kayong mag-alala, hindi naman ganun katalas yung kutsilyo na ginagamit nila. At saka nandyan naman ako sa kanila. Hinuhugasan ko lang yung mga kamyas para maya-maya kapag pinatuyo natin, hindi ganun kadumi kasi na naglagyan dun sa mga lupa na pinugtuhanan natin kanina. Medyo matrabaho nga rin pala yung mga ganitong gawain, pero after naman ito ay magagamit talaga natin ito sa ating mga nilulutong ulam. Hindi na rin masama kung tayo ay walang ginagawa at marami namang mga available na gantong gamit or gantong mga sangkap sa lulutuin natin ay pagtiyagaan na natin gawin. Para naman hindi lahat ng mga bagay ay bibilhin natin sa tindahan. Buti na laang din at napuy-puyan ko ring dalawa na ako'y samahan at tulungan dito sa paggagayat. Kung hindi ay hahaponin ako din sa aking ginagawang ari.
At baka lilom na ay hindi ko pa naiibilad aring mga kalamyas na aming pinanguha. Maganda din na may katulong tayo sa mga ginagawa natin sa bawat araw. Pero hindi naman sa lahat ng pagkakataon ay meron tayong kasama at makakatulong sa mga gawaing ganito. Kaya mas maganda na rin na trabahuhin natin yung isang bagay na kaya naman nating gawin. At makalipas nga ang ilang minuto ay nanawa na itong dalawa at sabi ko din ay magpahinga na sila at mamaya ay bibili kami ng ice cream doon sa may labasan para naman hindi lugi aring pagsama ng dalawang bata at para din malamig-lamigan naman sa sobrang init ga naman ang panahon. So ako na nga muna ang tumapos nitong paggagayat dahil maya-maya pa ay tanghali na ay hindi pa kami nakakapagbilad nito. Baka kami ay abutin na talaga ng lilom bago pa maibilad at matapos. Ang paggayat ko nga pala dito sa kamyas ay 1 hanggang 2, depende sa laki. Pero yung iba, hindi na nila ginagayat yung kamyas, ibinibilad na lang nila ng buo. Pero kami, kapag kami ay nagbibilad ng ganito, ginagayat namin para mas madali siyang matuyo. At maya-maya pa ay ibibilad na natin itong mga nagayat nating kamyas. So, ilang araw nga din pala ang iintay natin bago ito matuyo lahat. Umaabot ang pagbibilad depende sa init ng panahon. So, ito nga pala ang naging itsura nung hapon na. And then, meron namang mga part na tuyo na kasi ito ay ginayat na natin noon pang mga nakaraang araw. At ito nga pala yung finished product natin. Abangan nyo sa next vlog yung sinaing na isda gamit itong kamyas. Bye!